Hello guys, finally po, eto na po yung resibo ko from ROD. Ito po yung sa pag-process ko ng titulo sa nabili kong lupa na naka-CLOA title. Medyo mataas po yung proseso pero nakaya naman po. Isi-share ko lang po sa inyo yung experience ko sa pag-process ng titulo. Ito po yung naka-CLOA title guys. Paalala lang po kung bumili po kayo ng lupa na agricultural land at naka-CLOA title, suriin po muna ninyo yung titulo kung naka 10 years na po from mula noong nag-grant na po yung titulo sa may-ari. Kapag 10 years na po, lagpas 10 years, matured na po yun at pwede na pong ipagbili ang lupa nila na naka-CLOA title. Suriin nyo rin po yung titulo, yung mga annotation ng titulo kung meron po bang mga utang sa bangko like land bank. Kasi makikita po yun sa titulo o certified true copy. Kung wala naman sa titulo, kumuha po kayo ng latest certified true copy ng titulo para po makita ninyo kung merong mga annotation doon sa titulo. Una nyo pong gawin is pumunta po kayo sa Municipal Agrarian Reform Office kung saan po kayong malapit sa inyong lugar. Tapos humingi po kayo ng mga requirements para sa proseso sa pag-transfer ng titulo. Kasi po isa po dun sa requirements ang pagkuha ng DAR clearance. Ang binibigay na po ngayon ng DAR is yung Certificate of Finality and DAR Order. Isa po yun sa requirements. Pangalawa po is pumunta po kayo sa law office. Doon po kayo magpagawa ng deed of sale at saka meron pa po yung mga affidavit po na kasama. Doon po kayo magpirmahan yung seller at saka buyer. Pagkatapos naman po pumunta po kayo sa BIR office para po humingi ng mga requirements para sa inyong e-car or Certificate Authorizing Registration. Sa BIR po, pwede po kayong magpa-compute kung magkano po yung babayaran ninyo para sa capital gains tax at saka sa documentary stamp tax. Pagkatapos niyo naman pong mag-process sa BIR, pumunta po kayo sa ROD. Sa ROD office po, meron pa rin pong mga requirements na dapat nyong i-comply. Abangan niyo po guys sa next vlog ko po yung mga requirements per department. Ibibigay ko po yung mga list of requirements per department gaya ng sa DAR office, sa BIR office at saka sa Registry of Deeds. Paalala lang po guys, hindi po ako expert, hindi rin po ako abogada. Ito'y personal experience ko po lamang. Kung meron po kayong katanungan, pwede po kayong mag-comment down below sa comment section. Maraming salamat!